Pero, Papa naman, madiin ngunit nakikiusap na sabi ni Therese. Ayokong pakasal sa pamangkin ni Tito Mauro. Iha, matagal na kami magkaibigan ni Mauro at mabuti siyang tao. Kaya hindi ako nagdalawang isip ng pagkasunduan namin ipakasal ka sa pamangkin niya. Sagot ng 48-year-old na lalaki habang kinukumpas sa mga kamay. Di kaila sa mga ampon nito na sina Maristela, Almira at Therese na isa itong silahis. Legally adopted sila nito mula sa isang ampunan sa Maynila. Tinuring sila nitong parang tunay na mga anak, inalagaan at pinag-aral. Ang apelido nitong Sanrival ay siyang ginagamit nila at tinitingala sa fashion world. Isang magaling na fashion designer si Steve na respetado sa buong bansa. Matagumpay itong nakapag-stage ng fashion show sa loob at labas ng Pilipinas. Walang maipipinta sa magkakapatid pagdating sa klase ng pag-aaruga na ginawa nito sa kanila. Maliban sa isang bagay, ito ang namimili ng lalaki na pakakasalan nila. Kaya hindi man lang niya naisip ang damdamin ko? Nagdaramdam na nais sa tinig ni Therese. Tahimik lamang si Steve. Lumagok ito ng kape mula sa tasa na nakapatong sa isang eleganteng garden table na gawa sa bakal at pinturado ng itim. Naroon sila sa malawak na hardin na malaking bahay nila sa Mayon, Quezon City. Artistically landscape ang buong bakuran na personal na dinisenyo nito. Wild orchids, red and yellow roses, pink adelphas, colorful zinnias and white angels settled the whole place. Animo isang paraiso ang lugar na pinamumugaran ng magagandang diwata. Sa pinakasentro ng front lawn ay may nakatayong gigantic naked female figure na gawa sa marmol. Sa pananon may isang ahas na nakapalibot hanggang sa bewang nun na nagmistulang totoo dahil sa materyales na goma. At tunay na balat ng ahas na ginamit sa paghulma niyon. Sa gitna naman ng bakuran ay nakatayo na ang may 3 palapag na bahay ni Steve. Kung magbamasa ng disenyo sa labas ng bahay, tila yon isang palasyo na tinitirhan ng mga hari at reyna noong unang panahon. Sa pinakatuktok niyon naroon naman ang tore na wari na sa isang silid ni Rapunzel. Ang paikot na pasimano niyon ay napapalibutan ng mga pulang rosas. Sa bandang kaliwa ng bahay ay matatagpuan ang garahe na kahit maluwang ay nagmukhang masikip dahil sa 5 magkabilang estilo ng sasakyan na nakaparada doon. Therese, hindi mo ako naiintindihan? Anito? Humugot muna ito ng malalim na hininga bago maling nagsalita. Alam ninyong kahit kailan hindi ko pinaglihim sa inyo ang tunay kong pagkatao. At dahil doon marami rin akong frustration sa buhay, kahit pa sabing nagtagumpay ako sa larangang pinili ko. Malungkot ang mga matang sabi nito. Nanatiling walang kibo si Therese habang nakikinig dito. Mahal na mahal nilang 3 si Steve at hindi yata nila makakaya ipagpalit ito kahit pa sa tunay nilang mga magulang. Isa sa frustrations ko sa buhay ay ang hindi pag-aasawa. Alam ninyong di ako maaaring magpakasal sa isang babae, lalong imposibleng magpakasal ako sa isang kapwa lalaki. Anito? Tumangot-tango si Therese. Naiintindihan ko naman yon, Papa, pero inawakan nito ang isang kamay niya na nakadantay sa kama. Makinig kang mabuti, Therese. Sa parang iyon, para na ring natupad ang pangarap ko makapag-asawa sa pamamagitan ninyong 3. Hayaan mong akong mamili ng lalaking mapapangasawa mo. Ayoko mapunta ka kung kanino lang na pagdating ng panahon ay paiiyakin ka. Therese, mahal kita na parang tunay na anak ang turing ko sa inyong lahat. Ako higit na masasaktan kapag nasaktan ka. Naiintindihan mo ba ako? Malambing na paliwanag nito. Papa, mahirap magpakasal sa taong hindi ko kilala at lalo mahirap mahalin na isang tao na hindi ko pa nakikita sa buong buhay ko. Muling pakiusap niya. Ngunit tila saradong isip ito pagdating sa bagay na yon. Desidido tong ituloy ang planong nasimulan na nito kina Maristela at Almira. Iha, tanungin mo ang mga kapatid mo. Ganyan din ang sitwasyon nila noon nung hindi pa nila nakikita sina Daniel at Ramiro. Ano nangyari na magkita silang 4? Hindi ba't nagkagustuhan kagad sila? Pangombinsin nito. Magkakasabay na pakilala sa isa't isa sina Maristela at Almira kina Daniel at Ramiro sa gabi ng birthday party ni Steve. 3 taon nang nakakaraan. Pagkalipas lamang ng 6 buwan, pinagsabay din ang magamong garden wedding ng 2 kaparehang ginanap sa malawak na harding iyon. Nanatili lang ang mga ito ng ilang buwan sa malaking bahay at hindi nagtagal, bumukod na ang mga ito. Sina Maristela at Daniel ay namirmihan na sa Davao kung saan nakabase ang huli at may maunlad na negosyo. Biniyayaan sila ng 2 anak na lalaki.
Samantalang sina Almira at Ramiro naman ay nakatira sa Bulacan, sa bayan ng lalaki. Meron silang 2 anak, isang babae at isang lalaki. Pero papa, iba ako sa kanila. Ang gusto kong mangyari maging kusang pagkakakilala namin ng lalaking kapalaran ko. Ayoko ng planadong katulad nito na parang sapilitan kami nagmamahalan. Muling sumamo niya. Teresa, sa panahon ngayon, kailangan piliin ng tamang lalaki para sa'yo. Maraming manloloko dyan. Malulungkot ako ng gusto kapag nasaktan ka. Kung sakali mang mali ang napili ko para sa'yo, wala ako ibang sasisihin, kundi ang sarili ko. Pa, 1 linggo na lang. Birthday ko na. Makikilala mo na ang pamangkin ni Mauro Esquivel? Ihanda mong sarili mo dahil yun din ang araw na engagement party ninyo. Patuloy pa nito. Hindi nito pinansin ang dismayadong ekspresyon sa mukha niya. Papa, Therese, sasama ang loob ko sa'yo kapag sinuway mo ang gusto ko. Alam kong mapapabuti ang buhay mo sa piling ng binatang yon. Napapikit na mariin si Therese sa sinabi nito. Alam niyang walang puwang sa isip ito ang kahit anong pagtanggi niya. Minabuti na lang niyang tumalikod at bumalik sa silid niya. Ano, ipakakasal ka ng papa mo sa pamangkin ng Mauro Esquivel na yon? Nge, baka katulad din niya ang pamangkin niya na malapad ang ilong. Malakas na bulalas ni Yani, ang matalik na kaibigan ni Therese. Kung ilang beses din kasing nakita nito si Mauro sa bahay nila kaya matagal na rin itong pinipintasan ang matandang lalaki. Ang lakas ng boses mo, Yani. Mabuti na lang umalis si Papa ngayon. Hindi niya maririnig kung ano man pag-uusapan natin. Madalas pa naman siyang magstay sa library. Saway niya rito. Ang library ay katabi lamang ng silid niya. Magkaharap ang magkakaibigan habang pare-pareho. Naka-Indian seat sa kulay kremang sofa bed sa silid ng dalaga. Tumaas naman ang isang kilay nito. Kasi hindi ako makapaniwala na ipapakasal ka niya ng gano'n na lang. Para kang pusang po pwedeng pamigay kahit kanino. Kaya nga kita pinapupunta rito para tulungan mo ko na umisip ng paraan para hindi matuloy ang gusto niya. Pagdedeen ni Therese. Gusto niyang gayahin ko ang mga kapatid ko na pumayag nilang basta sa utos niya. Iba nga ako sa kanila eh. Kahit pa sabihing mahal ko si Papa at ayoko sana siyang biguin, hindi ko pa rin magpakasal sa lalaking yon sa hindi ko pa nga nakikita. Talagang iba ka sa kanila, Therese. Nilawet ang mga paa sa sahig at tinungo ang veranda. Pinakamatigas ang ulo mo sa inyong tatlo, para kang bagyo kung magdesisyon. Kahit ano't sino maapektuhan ng desisyon mo, tuloy ang plano mo at wala kang pakialam. Sinundan niya ang kaibigan at tumungaw din noon. Bawat silid sa malaking bahay na iyon may maliit na veranda. Yon ang paborito niyang lugar sa kabahayan, lalo na kapag gusto niyang mapag-isa. Pinakamalakas ang loob ni Therese kumpara sa 2 babae na itinuring niyang mga kapatid. Hindi naman sa wala akong pakialam. Masunurin din naman ako, Yani, pero ibang bagay ang pinapagawa niya sa akin. Hindi biro ang magpakasal sa taong hindi ko mahal. Nagdaramdam na sabi niya. Katahimikan lang sumunod maya-maya at tiningnan siya ni Yani. Sorry na. Ibig lang naman sabihin sa sobrang lakas ng loob mo, nakalimutan mo na mag-isip. Ano ngayon ang balak mo? Untag nito. Ang balak ko? Nahangiting nilingon niya ang kaibigan. Tila nawala agad ang pagdaramdam sa tinig niya. Umikot ang mga mata niya sa pag-iisip. Gusto kong takasan si Papa pansamantala, pero hindi ko alam kung paano. Ano? Nandalaki ang mga mata nito. Anong ibig mong sabihin, lalayas ka? Nang tumango siya na tahimik to sandali. Maya-may nagsalita ito na baka sa mukha ang hindi pagsang-ayon. Akong kinakabahan sa'yo, Therese. Sundin mo na lang kaya si Tito Steve. Malay natin. Gwapo rin palang pamangkin ng Esquivel na yun, tulad ng mga bayaw mo. Basta, tuloy ang plano ko. Desidido ang sabi niya. Natahimik sila nang tumunog ang doorbell. Kita mula sa kinaroroonan nila ang gate, pero hindi ang tao sa likod nun. Maya-maya nakita nilang humahangos si Helen para buksan ang maliit na bahagi na yon na daanan ng tao. Matagal na naging katiwala na noon na si Mila. Namamatay ang ginang nila dahil sa isang sakit. Kinupkop na rin ang kanyang ama si Helen bilang kapalit nito. Halos magkaedad sina Helen at Therese kaya naging kampante ang loob nila sa isa't isa. Ito rin ang pinagkakatiwalaan niya sa 6 nilang katulong. Maya-maya bumunga ng isang babae, halos kaedad din nila. Naka-uniforme to tulad ni Helen. Mukhang mamamasukan din tong katulong sa isang mayamang pamilya. Matagal ding nag-usap ang mga to sa loob ng bakuran malapit sa gate habang tahimik na nakamasad sina Therese at Yani mula sa veranda. Mukhang matagal nang magkakilala sina Helen at ang kausap nito dahil sa tema ng pag-uusap ng mga to.
Alam ko na. May naisip na akong paraan, Yani. Masayang bulala si Therese. Tinaas pang hintuturo. Nakakagulat ka naman, Therese. Nakairap pang reklamo nito. Halika, bumaba tayo sa hardin. Aniya. Masigla siyang hinila ang kaibigan sa kamay. Teka, sabihin mo muna sa akin kung anong iniisip mo. Anito, malalaman mo rin yan mamaya? Naloloko ka na ba, Therese? Di makapaniwalang tanong ni Yani sa kanya matapos silang ipakilala ni Helen sa kaibigan nitong si Dina at sabihin ang plano niya sa mga ito. Saglit na natahimik si Therese sa reaksyon ng kaibigan, ngunit buo na ang pasyon niya. Determinado siya sa mga bagay na nais niyang gawin at walang makakapigil sa kanya na kahit na sino. Yani, yun lang ang magandang paraan para hindi matuloy ang pagkikita namin ng lalaking yon? Aniya. Diyos ko, Therese. Ano mo bang kabaliwan yung iniisip mo? Papasok kang maid sa mga amo ni Dina? Look, Yani, wala ako ligtas sa mga mata ni Papa kapag tatago ko na ganito lang itsura ko. Madali niya ako matutunton dahil sa mga taong uupahan niya para mahanap sa akin. Kailangan ko mag-disguise ng konti at isa pa, ang katulong nasa loob ng lagi ng bahay, hindi ba? At anong alam mo sa trabaho sa bahay, Aber? Magprito ng itlog, inuutos mo pa eh. Anito, nakaarko ang mga kilay. Nakakahiya naman po sa inyo, Ma'am Therese. Malamang mahirapan kayo sa bahay ng amo ko kasi kayo po ang gagawa ng trabaho ko kapag nakaalis na ako. Nahihiyang sabi ni Dina. Pinilit ngumiti ni Therese. Madali ko na lang matututunan yon. Bahala na. Total, nandyan ka pa naman eh. Turuan mo muna ako bago ako umalis, ha? Baka nga po hindi na kayo maturuan kaya sa 1 linggo na ang balik ko sa Tarlac. Pinauwi na kasi ako ng mga magulang ko. Bahala na po siguro sa inyo si Nanay Charing. Anito. Sino naman si Nanay Charing? Sabad ni Yani. Si Nanay Charing po ang pinakamatagal na katulong sa bahay ng mga Corcuera. Kung ituturing po siya ng amo ko ay parang turing ng nanay niya. Na magtungo po sa Singapore mga magulang na si Sir Earl, si Nanay Charing po ang nag-asikasa sa kanya at tumayong ina niya rito. Ayaw nga po siyang pagtrabahuhin sa bahay dahil matanda na siya, kaso tumanggi po si Nanay. Pakiramdaw daw niya manghihina siya kapag walang ginagawa. Pagbibigay alam nito. Sigurado po ba kayo sa binabalak ninyo, Ma'am Therese? Nag-aano lang tanong ni Helen. Tumango siya. Kapag nabalitaan kong umurong na iyong pamangkin ng Esquivel na yon na magpakasal sa akin, saka ako babalik. Aniya. Bakas ang determinasyon sa mukha. Napangiti na lamang ang dalagang katulong. So, tamang-tama pala ang pagpunta mo dito, Dina, dahil nagpapahanap ng kapalit mong amo mo. Sin naman ang bahay niya? Tanong ni Yani. Sa Turip Street po, sa Rojas District. Rojas District? Napadilat ang mga mata ng kanyang best friend. Therese, baka tatago ka rin lang eh. Bakit dyan lang din sa malapit? Vicinity pa rin yun ng Quezon City ah. Ano ka ba naman, Yani? Mas maganda nga yun eh. Hindi ako pagdududahan ni Papa na naririto lamang sa malapit. Iisipin niya na sa malayang lugar na po pwede kong pagtaguan. I am sure ang una niyang pupuntan sa mga tao niya ay ang bahay bakasyon na namin sa Tagaytay o ang pinsan niyang taga Baguio. Nagkibit balikat lamang ang kaibigan niya. Tandaan ninyong tatlo. Uli na ako lubos at walang matutuluyan. Wala ako alam na trabaho maliban sa pagpasok ng katulong. Nakilala ako ni Dina na isang kaibigan niya at dahil nagpapahanap ang amo niya ng kapalit niya, ako naisip niyang ipasok. Trisha ang pangalan ko. Trisha Perez. Maliwanag ba? Magkakasabay tumango ang tatlo. Tumalikod si Therese sa mga ito at humalakip-kip habang tinatapik-tapik ang hintuturo niyang sariling pisngi. At ang pagsasagawa ng aksyon magaganap sa mismong gabi ng birthday party ni Papa habang lahat abala sa kani-kaniyang gawain. Sa front lawn ginawa ang selebrasyon ng birthday party ni Steve Sanrival, kagapay na isang primera klaseng catering service, habang ibang katulong sa bahay ay abala rin sa pag-asiste sa mga ito. Lalong lumutang kagandahan ng paligid dahil sa karagdagang palamuti at ilaw at tagpistulang Pasko sa paningin ng marami. Halata na nag-uumapaw din ang kaligayahan ng celebrant dahil meron na naman tong special announcement na ilalahad mamaya lamang. 8:00 ng gabi at unti-unti magdadatingan na mga bisita nito. Sinalubong din ito na matamis ng ngiti ang ilang eleganteng pareha na maagang dumating. Naroon din sina Almira at Ramiro kasama ang dalawang anak. Di naman nakarating sina Maristela at Daniel dahil may importanteng bagay na inaasikaso ang mga ito. Samantala,
Kakatapos lamang ni Therese na mag-empake ng mga gamit niya sa maleta at pagkatapos, pinatong niya yun sa kama habang hinihintay ang hudyat ni Helen para makapuslit siya sa labas ng bahay. Ma'am Therese! Ma'am Therese! Natutuloy ang tawag ni Helen mula sa labas ng kanyang silid, kasabay ang malakas na katok nito sa pinto. Walang pagdadalawang isip na binuksan niya kaagad iyon. Nakanda na po si Dina sa labas. Naghihintay po siya sa loob ng isang taxi na nakaparada sa likuran ng bahay. Nito. Kinuha nito ang maleta niya at giniya siya palabas ng pinto. May bantay ba sa gate sa likod bahay? Tanong niya. Kahit hindi niya sabihin, kinakabahan din siya sa gagawin niyang yon at nag-aalala para sa ama kapag nalaman nitong naglaya siya. Wala po. Pansamantalang kumain si Mang Oka. Tukoy ito sa guard na nakatoka ron. Ang tatlong katulong nasa hardin samantalang ang dalawa may inaasikaso sa kusina. Inalis ko na rin po ang kandado ng gate doon. Dali kayo, Ma'am Therese. Merong secret passage sa kabilang hallway sa ikatlong palapag na yon ng bahay patungo sa isang paikot na silver staircase na tumatagos hanggang sa ground floor sa harap mismo ng back gate. Ipinagawa talaga yun ni Steve in case of emergency pero nakakakonsensya sa parte niya, siya pa mismong unang gumamit nun para takasan to. Pagbaba nila ng hagdan palabas, napansin kaagad sila ng alagang labrador na nasa kulungan. Nagsimula itong umungol at ikawag ang buntot na makilala sila. Shh! Jackpot! Behave! Sabi niya sa aso ng pabulong. Huwag mo kaming isusumbong kay Papa. Laking pasasalamat nila nang di na nag-ingay pa ang hayop. Dina, ikaw na ang bahala kay Mama. Ha? Bilin kaagad ni Helen nang makarating sa kinaroroonan ng kaibigan sa hindi kalayuan. Nagmamadaling sumakay sa taxi na yon si Therese. Oo, huwag kang mag-alala. Ako nang bahala sa kanya. Sige, aalis na kami. Nito.